Subject matter sa isip ko pupunta dito. Problema ay just being handed baka ito at ang plataforma dito na lang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao, sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Talaga, I would like to, I do not want to criticize anybody. But, you know, however you do it, basta nandyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, ay yung solusyon, mahina ang that is why Mike. Ilaw. Salamat sa Eril Baslan. Alam natin yung mga issue. Ano natin mag-usapan dyan kasi naman natin gabi. Mahina, tol. Mahina yung mic, tol. Kasi dito, gusto tayo. Mahina yung mic, tol. Sasabihin. Kalimutan ko ito lang. Ang madaling sabi, maraming issue. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. So it's not that easy. I have been there. But ito, may nahugot na naman dyan, hindi natin makikita yun. guy is simply taking his time to come up with the solution to the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino. Hindi nakuha yung pinaka, either is subsidized o ano, whatever, but the Baba mo tayo yung
Cellphone tayo, baba na konti. it goes on up and up, and nahihirapan po ang Pilipino to po. Mukhang hindi niya kaya na hamunin yung pwesto. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pugin natin yung graft and corruption. Ano yan ganyan eh. Kasi anong klase? Tol, baba na konti, tol. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of the rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko, sinasabi ko, total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be kalagayan natin hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and keep on, promising people with so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Ayaw ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon. Eh, noong panahon na umupo si Presidente, kung mababa ang presyo ngayon ng pagkain, ibuto natin yung mga kandidato na talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon sa kanya, doon sa administration. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, walang takot, kapag pasyal ka, paskisaan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato na. Budol! Pag sinasabi ko yung pag sasalita ko, gumaganyan ako, ibig sabihin ito yung kapalit. Yes!
there will provide employment jobs now than before. Dito yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila ako. Ngayon, kung minos yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pagpupo niya, naabutan pa niya yung yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang ibutang niya. Alam mo kung ako ang dumurista, bakit sa utang ko, bakit hindi? Total, kasama ko na sa presidente na hitan. Video! Kasi yung mga polis, pati military, medyo because of the incongruity. Hindi mo kasi meron isang presidente na talagang Salamat, Siren. hindi naman buang kondisyon ng droga long term yan. Maging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin. Abot pa siguro sa 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na ito gumagalaw. Hindi na nagkatindig lang yan sa kwarto niya. Hindi pa ako dyan, Ken. Hindi pa ako. Ganito na lang. Marami na yung I think the Marcos government was falling short of the Ako, hindi ko ma-compare. Kasi pwede kong sabihin, mas mabuti ka ngayon kaysa akin ka na. I can even concede na gano'n. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you are doing right more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ano yung sabihin niya kung dahil yung nag-serti, mahina, kami gano'n. Okay. Sa likod. But it's not me. It's the Filipino people. At kailan mo ang Filipino, pag magturo dyan sa mga kalaban mo, kadaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Yes! Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated
by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, bigat to, walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana manapan nila ang paraan. Talagang tumataatin. Kaya, I don't know how it operates now, but if we continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko Hindi siya na. si Hindi, ikaw na lang kumuha ng style. William Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista sa mahusay na artista. Kaya idol ko sa yung mga singin niya, pinapanood ko. Tinitignan ko sa kung paano niya yakapin yung mga babae. But aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang nagkikina ang alaala ko sa kanya. Parang durog talaga ang babae na. Now we have Atty. Williams. Alam mo, isang tao, importante talaga. Importante. Basti kami, alam namin. Basti yan ang kilala sa akin. Importante ang tao na may prinsipyo. Ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na kundi sa trabaho niya. Because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision at nakita. As a matter of pagkakita natin, as a matter of principle, importante talaga. So, itong pastor. Naghanap ka ng tao na kandidato kung manalo at makaupo dyan as a senator was the moral values pati marunong bright. Talagang bright yan, di ba? Ang relate kami, pastor, ano yung nasabi, ganon, ang mga apostoles, ang mga apostoles niya ba? Dito tayo, politika ito eh. So, yung pastor, Tibuloy, para sa simbahan. Itong tao na ito yung sinunod sa iyo, humahanga talaga sa integrity, sa yung impact. Abogado, pareho kami abogado.
Kapag nagsalita ito, hindi ko magkilala to. Basta yung constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magkalito ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong, talagang is one of the upright na tao na bira mo makita naman yung mga bright na kaya sila mga bright o gago kaluan nila yung trabaho ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap ako niya para makilala ko siya. Talagang bulilig ako sa kanya. Marcoleta. Ito yung sir. Dito na binigay. Alam mo yan dito. Alam mo yan dito. Nung ako lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Believe ako. Alam niya. Alam talaga yan. Okay, so, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador na yung parang... Kukunin na naman yun ang mga media. Mga media lang yun. Automatic na naman yun. Yan ang mga media. Pero kawawa naman. Pero magkakainis ka din yung mga lahat. Pero, wala. Talking of opportunities, the only way to do it is to pasabukin naman natin yung Nandiyan! Kakasuhan ka na naman, Tatay Diggs. itong sa sunod ko, mahusay na abogado. Practicing lawyer and really very bright. Marunong talaga. Marunong sila. Abogado, trial, Gilay na. yung social life niya, siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yung pamata. Attorney Lambio. Hindi ko na kailangan. Siya dapat ang pakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan i-bandera. Kasi ako mismo, gusto ko na siya ang magtuturo sa akin. Baliktad. Hangat talaga ako nito. Noon siguro, asawa ko naman. Wala mo tayo. Wala tayong talit-sulit ang buhay. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP niya. Mag-iisa ka na naman. Ikaw ang ano ba?
sitwasyon sa, I'm talking to about Cagayan de Oro. You know what is really very sad? Itong PBB was a creation of the politicians, mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental sa amin. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi lang sa pang-ano man, hindi ako magpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Kaya kailangan alagaan natin ang gusto politika lang. Wala ng activity doon. Saan lang, babae pa. Mabuhay ka, Girlie Balaba. Mabuhay ka, Girlie Balaba. At si Rudy Duterte. Gusto mo, ikagagin mo pangalan niya. Girlie Balaba. Ano? Kasoy. Tama. Huwag na kayo ng mag-iso. Lawyer at minsan na very long time ago na hindi ito naman pa may ambition ka, not necessarily yung pagtumayo, but I've heard him talk about politics and this key interest na sa kikita ko yung pagsasalita niya. So, kita lang Salamat sa Irene. few days we modify yung pass by full kita na at na kita ko yung I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin ang senador talaga ang Mr. Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas at kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo sabi Ilonggo, Ilocano, skip the thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka, Ilonggo ako, do not talk about your tribe. Let's talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hendo.
Presidente, lunggo na yan. Sino rin ang lunggo? Kaya pagkakapol ko na si Toro Mayan. Hindi naman sa pangan. It's not because I would like to gusto ko na talaga na may representation na gusto. Dapat lang. Dapat. Magpapanalo tayo na. Para, alam mo, magkapatid tayo. At ang Pilipinas, hindi mo na sabihin na patakbo ka, lahat na Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Bungo, Ilocano, Waray, Siguro, para lahat. So, kung sunod, hindi ko masiguro kailangan ipakilala ko ito. Kaya nakakamaw na ko. Ang istorya nito, ang aking talagang aim was in military. Kaibigan namin, common friend. Military na napsol ko, so parang maluwang na pakisama niya sa libro. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Ito yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Palili. Tiniente yun. Pagsaroon ng bola, natumba, tumakay. So, punta ko sa ito. Nagsalo na ng bola, namatay. Yes, Mayor. Ang bola, puthaw, bakal. Ang bola naman. O bakit namatay? Kasi kung salo, bakit talagang sinadya na nilakasan ng gusto? Baka may pustahan sa laro ka nun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag din yung sayuin yung bola. Wala mo, tumakilig ka lang palawa. Eh, kasi doon namatay, ito ang papatawa, yun talaga ang nangyari. Doon na tumba kayo. Minsan yung iisip ako kung patakbuhin ko ito sa Bato. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga DDS, huwag ka lang ano ha, siya. Mayor ako, kung siya mo patay dyan. Sige, chief of police. Pinakamatagal kasi, alam mo, remember na bago rin ang mayor mo, kagraduate lang ito ng sa PB, na-assign sila. Tapos ng asawa, yun sila na. Malapit talaga yung akin siya. Ngayon, hindi sabihin mo bata, ang tao-tao. Kaibigan.
ng tao. Hindi naman. Isang drug test. Ano ang makikita ko sa video? Lord, minsan ko mo utang ng kriminal. Kato. Ito. Bakit na yung pabalik-balik yan sa... Gawin mo. Iya, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap ko naman, alam mo ito sa totoo, magprang-prang na. Walang sundalo na nandito. Walang sundalo na nandito. Baski na walang doktor sa kanila. If they are assigned in a certain place, tapos iluhin mo, pagtokin mo yung ganada, yung performance nila, apiktado. Nakarecord lang, kapanahon eh, bato ito ang nangyari. Sabi mo, pagdating ng promotion, monitoring, ano ba dito? Parang mo yan. Rate, maraming. Rate, apat. Pag-lima, siya pa ang pangalan dito, kaya yan. Ganun yan. Diba yung kumasali ng isang ilo? Hindi na kailangan sabihin mo na ako ng sarili. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila. Talagang pa rin. Lahat yan, walang lahat. Baka magtunog ngayon. Pero yung extra judicial killing, wala na pa yung extra killing yan. Pero sino yung nagbilang killing extra yan? Bakit extra yan? Ano yun? Lupa? Lahat sundalo. And, hindi ko na. Totoo, mayroon naman na. Maka-Duterte ito eh. Makakailangan yung maka-Duterte ito. Makikita sa nakuha sa nyo, umi-encourage nyo. Tignan mo lang, medyo matrabaho lang sa oras. Kaya mo. Dati ka rin parang araw makakuha mo. Ang bugado ka lang. Tulungan. Yun yun. Alam mo yun ang ito yung may tao may social complaint. Ay yung artesa wala yan. Usapin mo yung tao yung tapos yung trabaho yung pinakil. Ganyan mo na yun. Usapin mo yung wala sa trabaho. Hindi yan madrama. Frank pa ito kung kilala ni Gabriel. Kontra tao, diretso. Kaya nagustuhan mo. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, pagka sa lawag, kailangan punta na tayo lahat sa lawag.
Ilocos. Samahan tayo. Metro. Sunod sa Bicol. Kasi para sigurado talaga na merong inalam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka pupunta yan. Kung pupunta tayo yan, punta tayo ng dito. Ticket, kasi Julie Bastos, ito yung pinakautak. May pera na yun. Alam mo lang talagang pera. Last minute, ambag ng gano'n. Ano ka sa Tagalog yan? Pero kung pumunta kayo ng Davao, ito, kung ticket lang, kaya naman nyo yan. Pang-sawa lang doon lang ang bugante. Chinese community na may para. Kaya rito. Pero huwag kayong mag-ano. Yung isang flight. Na puro hotel talaga. Doon na lang tayo magkita-kita. Kasi kung take off yan, ang kabila, kung sige, kasal, mahulog sana yan. Intervals, interstars. Sa kaya ng Mindala. Actually, dinakagulo ka. Parang kung umano kayo sa Davao, kindly drop by out there. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing. Walang problema ito sa propaganda. So, pinakamalaki yan sa Manila. Sabihin mo na kalahati dito kaya niya. Kaya niya. Sabihin mo na kung ikaw mahiya. So seriously now, I'd like to remind again everybody that, democracy was really conceived by our forefathers. The one that is really working. Kaya may demokrasya because there is a periodic election. The president was served for about 6 years in Alaska and for the mayor and the rest of the officials. Talagang election. Mabuti yan. So it's intended. Ang mahirap kasi may mga politiko na medyo may mentality na yung dancer, yung papasok. Huwag pa din yung yan. Pagki sa ating grupo, lalo na yung galabayan ng armas, tapos walang mangyari niya, isirain lang ang bayan natin. Look for somebody na talagang stand for what is right.
Kilala ko lahat itong mga tao na ito. Mura nga na ito. At least may alala na ito si Tony Magdalena. Parang pare ito. Gusto mo ulit itong trabaho ng pare at sana ito si Bishop. Pastor na. Magsalita ito ito. Ang ginig ko dito. Marunong writer. Hindi ko kaya hagulin hindi ko kaya hagulin. Totoo yan. Sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan ibigang ninyo na lang. Magandang control ito sa korte, punta nga wala ng paso. Kunting awa ng Lang, Cyril. patuloy lang din. Yung paganda ng trabaho ito sa PDP. Very grateful. Talagang naghintay lang sa panahon. Actually, has been there for so long a time helping PDP, helping the candidate, asking nothing in return. But he is kaya ni Julie Basco. And si Julie Basco, yan ang noon pa, noong mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente. Alam mo kung bakit si Julie Basco? Yun. Isabi na natin dumating na ang panahon. Kaya ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko. One day, kung sila Colonel Sares, yung mga Filipino Sabilari, parang nag-plenong ito sila sa Toronto, Tabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung piskal na assign ko sila ng takot yung hindi nila akong gaba. Takot yung mga piskal ng nandiyan ng rebellion, pati yung criminal, so pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iibig sila. Sabi naman, may nahuli ka marami. Nagpapata. Nagsambahan. Mga mabigat na sa Mindanao. Yung mga tourist ka. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa Macau, sa pulis, tinuturo yan sa yan nila. Opo lang. Sabi ng nag-agot, Diyon, ngayong gabi, huwag mo lang ilista-lista dyan yung investigation. Yun na walang nangyari sa operational. Kasi papatay na dito. Dalawang pare yung Father Tison, pati Father. NBA talaga. NBA talaga. Huwag na tayong mag-drawing. So, gustong gano'n na lang. Pare yan. Kung ano, ramay pa ako nila. Gusto na ka ng gusto rin yung totoo lang. So, na-detain siya. At yung one day, nalaala pa rin
inutos ni Gore Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawala lahat. Lahat ng kumurista, pinalaman sa kulungan. Ito yun. Wala siya makasama. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa pare. Alam mo yung pare, mahusay sa organisasyon. Kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano mag-ano. Pag ganyan yung mga pare na talagang from then on, may gano'n yun, 25, 28. Gano'n, from a MPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan ang tigas dyan sa yung mga military naman. Sabi ko, tindihin nyo. In-release it. Wala tayong magawa. Wala mapuntahan ng mga tao. Kaya yung mga asawa ng Rivera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Kaya totoo, ito lang yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong ano. Yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayon kaibigan na. Kaya kung sabi nila na yung si Duterte komunista yun, ang totoo niyan talaga. Kasi hindi pa sila nahuli. Ako pumapasok na sa UK. Doon siguro, nagsasalita, may istorya lang ng UK. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, yung military intelligence, sabi ng military, ang issue sa akin, yan si Duterte, huwag kayong magbuto dahil sa komunista. Sinabi ko doon sa mga taga-Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayun ano, ito ako. Sinabi ko ba ang ito? Kasi yun, tangan-tangan ko yan ang ngayon. Mahusay sa organisation. Kaya kung saan mo pupunta, bit-bit ko yan. Wala kang problema dyan. At mo yan yung pare na mga Katoliko, ito ha, organize tayo, ito, ganun. Mahusay yun siya ng bila. Kaya, naman tayo mag-compare sa tugulan ng isip. So, ganito, siya yung utak tayo. Siya yung sa akin, wala man, sanay na kami. Sanay yung so, hindi ako maka-akin sa lahat ng rallies. Only yung medyo magbibigat, Cebu, medyo Lawag siguro. Rally kami sa inyo. Yung mabibigat, yung radio. Ando na, pero hindi lahat kasi una-una, totoo lang, ay wala kayong pera. I cannot sustain and campaign na yung diretso na maybe even sa
katawan ko. Alam mo yung aeroplano, nagano'n mo pa. Ako, piloto ako, when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Puro yung matanda na ako, kasi yung may pressure. Di ba yung halata yan, pababa mo sa aeroplano, hindi yung tamlay talaga. Oo, hindi na kaya. So, sa mga big rallies, I will be there. Kaya lang tayo, dito tayo magsunod tayo. Ito yung i-trust kayo dito. So, tayo ang ginagawa. Send lang din siya. Napagtripan si Father. Sign lang. Pangalan niyo, pangalan niyo to. Sign name mo. Si GMA, si FTA, si ERA, si Noino, si sign name mo. Ito nga pangalan ko, alam na mga pilit. Hindi, ang gamitin. Kita tayo bukas. Kasi mag-aaral ako para gano'n ngayon. Nahil kayo rin. So, uwi na tayo. Wala yung tingin ko na naturda pambuhay na dito pa yung classmate ko. Gabs Mamao, Lanao del Norte. Classmate ko yan sa Tabasco talaga sa school ng September. Believe ako. So na next time. Kung naya ako dito kayo, no? Tatakbuhin ko sa diba rin? Pero sa tingin ko lang, pag itong yung napipikay yung Pilipino, I don't know if it's gone to another level. Pero yung Pilipino, napipika na sa there was a time na so many elections ay bata pa ako. Lahat yun straight, panalo. Panalo talaga na. Wala. May kalaban. Sino yan sila? Sino kalaban mo? Toyo. Team Toyo. Team Toyo. Ay, sukal. Alam ko na politika ang Pilipino as of now, and not literally naman. Pero I could sense, nandiyan ako sa, I
pipikan ng tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang buboto, patay. Halos tayo lahat yung partido ng Pilipinas. Totoo yan. Yung ano ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But ako, sigurado ako na ang Pilipino na 50 ka na, either paid promises or whatever. Kaya pagdating ng nasa isip pa yan ng Pilipino, malas, wala, swerte natin. Ubo, panalo, ganas. Bakit sila tuloy-tuloy na hindi kandidato? Ilagay niyo yung pangalan mo. Torion is a very good lawyer. Yes, yes, yes. Number one. Kita mo kay Pastor na matulong pa ngayon. There's more to it than meets the eye. Pagkakaroon ng symbol na kasal-kapot, available, hindi naman mag-avail, hanapan ng sabi ng sadyain. So, wala tayo mga hindi na kasadyain mo Maximum sa'yo. pag-bakit ka, hindi ka. Okay, yun na. Mabuhay ang former President Rodrigo Roa Duterte! Duterte! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang Duterte candidates! May papanoorin muna tayong isang video. So, nakikiusap po ako na umupo muna ang ating mga kandidato kasama ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Lahat po tayo, konting katahimikan at ituon natin ang ating pansin sa video na ito. Play video. Salamat sa'yo. Ating iwagay